10 common deadly mistakes promoting in Facebook. I know na lahat po tayo kadalasan talagang dito po tayo nagpo-promote sa Facebook, and napaka-importante na talagang malaman mo itong mga mistakes na to para syempre maiwasan mo na po siyang gawin, and yung mga mistakes na to talagang alam mo na kung bakit na hindi natin gawin itong mga ganitong mistake na to. Alright? So ito po yung ating 10 common deadly mistakes promoting in Facebook. So lahat naman tayo kadalasan, ito po yung ginagawa natin, nagpo-promote po tayo sa Facebook. And now, dito po tayo sa 10 common deadly mistakes promoting in Facebook. So ano ba yung number 1? Okay, so number 1, ito kapag nagpo-promote po kayo, lalo na sa business, kailangan mong gawin to. Talaga not cleaning Facebook profile. So kailangan, ano bang gagawin mo? Kadalasan sa mga nagsisimula sa business, talagang hindi nila po nililinisan yung kanilang mga Facebook profile. So kailangan po natin i-clean, linisan natin yung Facebook profile natin. So kailangan po yan. By the way, alam nyo po ba yung KLT principle? Ayan, sino po ba yung makakasagot kung ano po yung KLT principle? Lagi ko pong sinasabi ito sa aking trainings. Itong KLT principle, napaka-importante po ito, lalo na sa marketing po natin. In any social media, napaka-importante po yung KLT principle. Bakit ba natin kailangan linisan yung ating Facebook profile? Yan, isa dito, napaka-importante para ma-attract po natin yung mga prospects natin. Hindi naman yung talaga yung profile mo dyan, baka ibang tao, di ba? Baka mga aso mo dyan, mga pusa makikita mo. Di ba? Kung nagpo-promote po tayo ng business, syempre kapag yan yung nakita mo, madalas, isipin ng tao, ano ka? Scammer. Di ba? Maging scammer yung tingin sa'yo. In doubt talaga yan. Kahit na hindi ka scammer, sa mata ng mga prospect mo, talagang magiging scammer ka kapag ganyan po yung nakalagay dyan. And also, kapag nagpo-promote po kayo ng business, syempre, yung mga mukha mo dyan, talagang trusted naman yung mga damit natin, yung mga forma natin dyan, di ba? Kailangan na sa tingin pa lang, nakikita na, uy, mukhang itong taon to para sa akin ay makakatulong sa akin sa business ko. Di ba? Ayan, so KLT po, napaka-importante po ito kung gusto mo ma-attract yung mga prospects mo and talagang bibili po sila sa binibenta mo. Diba? So napaka-importante po yung KLT principle na to. Lagi ko pong sinasabi to, kung lagi kang nakikinig, uma-attend po sa mga trainings ko, alam mo na to. Okay? So ano ba yung KLT principle? Ito po. Remember, people will only buy from you if they know, like, and trust you. Naniniwala po ba kayo doon? Na kapag yung tao naniniwala sa'yo, kilala ka, and trusted ka, sobrang dali na lang makabenta. No, talagang trusted, na talagang ikaw ay hindi ka scammer, talagang naniniwala sila na ikaw ay legit na tao. Yan, so possible na bibili yung prospect mo. Lalo na kung marami po kayong syempre may kailangan po natin yung mga testimonials din ng ibang tao. 'Di ba? So pwede rin po yan, even yung mga friends mo na talagang natulungan mo, yung mga friends mo, or even yung mga nakabili na sa services mo, pwede po kayo humingi ng mga testimonials sa kanila, kasi ito po din yung bigay ng mas mataas na trust sa inyo, no, ng mga prospects natin. So, ano pa? Next natin is number 2, join my team. Ayan, lalo na kung nagpo-promote po kayo ng business opportunity. Ayan, laging sinasabi sa mga posts, join my team or business. Diba? Meron po ba yung gumagawa nito? Join my team, my business. Ayan, ito po yung laging pagkakamali at napakalaking mistake sa Facebook, lalo na sa business opportunities. Ayan, kung lagi po kayo nagbibenta or kahit saan man, no, kung may mga pinopromote kang business, so iwasan po natin to. Napakalaking talagang mistake po ito kapag ganito yung talagang laging post mo, laging mo sinasabi sa mga post dyan. Ito po yung deadly mistake na dapat iwasan mo, di ba? So ito po talaga yung ginagawa, lalo na kapag amateur po kayo, no? Nagsisimula pa lang po kayo sa business. Ito yung laging nasa dulo ng mga post nila, join in my team, mag-start ka na, join in my team, join in my business. Ganun lagi yung makababasa natin sa mga postings nila. Wala na silang ibang post kundi join my team lang. Okay? Kahit gaano makaganda yung mga team mo, gaano makaganda yung mga business mo niyan, kung ikaw ay ganyan yung pagpo-promote mo, possible na hindi maniniwala si prospect. So maraming gumagawa niyan. And ito, kadalasan ito, tignan nyo kung isa dito yung mga sinasabi nyo or pinopost nyo. Kami ang number 1. Ayan, syempre lahat naman number 1, wala naman po nagki-claim na number 2, di ba? Ayan, kami ang number 1, number 2.
Kami ang may pinakamagandang product. Ayan, di ba? Lahat naman nagki-claim na pinakamagandang product. Walang pangit. Di ba? So, iwasan din po natin to kasi syempre, isabihin mo dyan para na mas magiging kakaiba ka, kailangan ilagay mo dyan yung uniqueness ng product mo and ano yung maitutulong niya doon sa taong nakakabasa nun or sa market mo. Alright? Ano pa? May pinakamagandang compensation plan or yung marketing plan. Ano pa? Yung commission, yung mga ganon. Yan yung kadalasan sinasabi nila. Kami yung pinakamagandang compensation plan, kikita ka ng ganito, ganyan, malaki yung possible na kikitain mo, etc. etc. Okay? Ayan. Isa pa, the best money-making system sa mundo. Ayan. Lahat naman po yan, di ba? Kapag nagpo-promote po tayo, the best talaga lagi. Wala naman pangit, di ba? Pero yung mga ganyang lines, iwas-iwasan po natin. Kailangan yung mga post natin na something valuable, na something meron po silang makukuha sa'yo na information. Hindi lang po yung magsasabi po kayo dyan na kami yung number one, kami yung pinakamaganda, kami yung yung mga compensation plan, kami yung pinakamataas na commission na pinamimigay, yung mga ganun. The best money making system. Ito yung mga sistema na to, napakaganda, yada yada. Okay? So, iwas-iwasan po natin to kasi napaka-deadly po nito, lalo na kung nagpo-promote po kayo ng business or even yung mga services natin and other products. Common deadly mistakes natin. Number 3. Ano ba yung number 3 natin? Nobody cares about your company logo. Ayan. Okay? Talagang hindi po nila pinapansin kung ano man yung company mo. Ano ba yung logo na meron ka? No? So, ano ba yung pinapansin nila? Ang pagpili ng tamang image or picture ay magbibigay ng difference sa pag-grow ng business mo or pagkakaroon ng zero results. Ayan, okay? So, kapag nagpo-promote po kayo, wag po kayo laging mag-promote or meron po kayo laging logo. Ang pinaka-importante din po dito, hindi lang sa logo ng company po dyan, napaka-importante po yung sinasabi ko yung number 1 kanina. No? Like yung paglinis po ng Facebook profile po natin. Okay? So, yung trust kasi ng tao, hindi po sa company, nasa sayo po yan. Kahit gaano makaganda po yung company, kahit gaano kaganda yung products mo, yung kitaan dyan, but kung talagang hindi ka trusted, wala kang KLT, no? Hindi po maniniwala po sa inyo kagad si prospect. Kailangan na magkaroon po tayo ng credibility. Linisin po natin yung mga profiles natin. Okay? So, magkakaroon po yun ng difference kapag once talaga na build up nyo po yung sarili nyo. Ayan. Ano pa? Kailangan na mag-brand po natin yung sarili, hindi ang company mo para makuha yung mga attention ng mga tao. Kasi lahat naman tayo, same, may pinopromote ka na company, no? Same naman na company. Pero yung question dyan is, ano ba yung pinagkaiba mo sa kanila? Ano ba yung uniqueness mo? Bakit ba sila sasali sa'yo? Bakit ba sila bibili ng produkto sa'yo? Ano bang meron sa'yo na wala sa iba? Kailangan ganun po yung maisip mo. Ano ba yung way para ma-attract mo sila? Ano ba yung mga paraan para makuha po natin yung mga attention nila? Right? Walang pakialam yung mga tao sa company logo. Ang gusto lang nila ay mabigyan mo ng solution ang mga problema nila. Okay? Sulat niyo po dyan. So, ang goal mo dito is masolusyonan po yung mga problema ng mga prospects mo. Okay? Kahit anuman yung company mo, nasaan ka man, ang gusto ng mga prospects natin ay masolusyonan yung mga problema nila. So, ano pa yung next natin? Number 4, not reading Facebook community standards or Facebook ads policy. Ayan, sino ba dito yung laging disabled yung account nila or block yung mga account nila? So, marami nagme-message po sa akin na bakit coach, hindi na ako makapag-post dito. Hindi ko na makita yung mga post ko. Hindi na ako makapag-post. Hindi ko na maklik yung ganito, ganyan. So, marami po yung mga ganito na nangyayari. Lalo na kung talagang hindi ka nagbabasa ng community standards natin or yung guidelines ni Facebook or yung policy po niya. Kasi, syempre, tayo nanghihiram lang po tayo ng platform. Hindi po atin yung platform na to. Wala po tayong control. So, kailangan natin na basahin, sumunod po sa mga rules. Kapag lagi natin na talagang ginagawa natin, hindi natin sinusunod yung policy niya, so possible sisipaan po kayo dyan. So, madalas yung iba, hindi na makapag-post sa ibang Facebook groups or sa mga profiles nila dahil na-block na sila or na-mark as spam ang mga posts and links nila. Ayan. So, isa po dito sa ginagawa natin commonly, lagi po tayo nang-i-spam, nagpo-post ng mga something na hindi naman po talaga dapat. Lalo na yung paglagay lagi ng mga links or laging pagpo-post na parang robot na yun nangyayari, na talagang tuloy-tuloy na, sunod-sunod yung pagpo-post. Like, yung mga pag-share po nila, lalo na kapag nag-post po kayo sa Facebook page nyo, tapos nag-share po kayo sa 10 mga, let's say, Facebook groups. So, ang tendency po niya na sunod-sunod, within 1 minute talaga natapos po yun, madidetect po yun ang system ni Facebook.
Now, ang mangyayari po dyan, kapag once na-detect po ng system, ibablock agad ni Facebook po yung mga ganon. Lalo na kung nagsisend po tayo din ng more than 10 every minute. Diba? Kapag sa mga send message natin, nagme-message po tayo sa kanila, talagang nagsisend kagad po tayo ng link, possible ibablock din po yun yung messenger mo or yung link. So, ang kagandahan po dito, kapag meron din po tayong chatbot, let's say may meron kang chatbot, ito po yung talagang tumutulong sa iyo para maiwasan po yung pag-send ng mga link. So, sa chatbot kasi meron po tayong parang button na po doon, hindi pa yung mark as talagang madidetect ng system ni Facebook. So, kapag once na-click lang po yung button na doon sa chatbot na yon, ang mangyayari, mapupunta lang po siya doon directly sa link na yon. Pero, hindi po kayo nakapag-send ng link sa kanya. Nasa button na po yun para naka-hide po siya. Yun po yung kagandahan kapag meron po kayong chatbot. So, syempre, kapag nagsisimula ka pa lang, kailangan na malaman mo din to kung gusto mo talaga na i-automate yung business mo. Yun po yung kagandahan kapag meron kang automation. Na i-automate mo yung business mo kahit na tulog ka 24/7, meron pa rin nagre-reply sa kanila. Lalo na yung mga how, paano ba yan, yung mga ganun lang ng mga questions. Meron po chatbot na ginagamit dyan. Okay? And syempre, isa din po yan sa tinuturo ko online. Right? So, isa din dito, no? Hindi tayo yung may control. Sabi ko nga, hindi po tayo may control sa Facebook. Kaya sundin po natin yung mga rules and regulations nila. Dahil, anytime pwede ka mawala ng isang click lang. Di ba? Ano ka lang ni Facebook, ibablock ka lang ni Facebook, hindi mo na ma-open yung account mo, thank you na lang. Ganun po yung mangyayari po sa inyo. Okay? Kaya iwasan po natin yung mga ganyan na paraan. Okay? So, lalo na kapag ito po yung nagpo-promote po kayo ng ating business opportunity, iwasan po natin yung paggamit ng mga ganitong words or kung nagkikreate ka ng video promotions mo, mga posts mo, mga sinusulat mo dyan sa mga Facebook profile mo, Facebook page, Facebook groups, anywhere. No, so, kailangan po natin, iwasan po natin. Like yung word na income. Ayan. Earn money. Work from home. Ayan. Ano pa? Rewarding. Get rich quick. Financial freedom. Profitable. Make money online. Ayan, yung mga words na yan. Iwasan po natin. Business opportunity. Additional income. Online business. Profitable business. Income opportunity. Ayan, iwasan po natin yung mga words na to na nilalagay po natin sa ating mga promotions. Okay? So, let me know kung nakikita po ito. Ayan, type avoid. Kung nakikita mo itong mga keywords na to, yung mga sinasabi ko. Ayan. So, ayan. Isa pa dito, Facebook community standards natin. Ano ba yung mga community standards natin na kailangan mong iwasan? I-screenshot po to at puntahan mo. Ano pa? Ano pa yung mga ating common deadly mistakes? Number 5, ads on other people's ad. Ayan. Ano ibig sabihin? Yung advertisement ng ibang tao na nagbabayad kay Facebook, kino-comment din natin yung mga business natin or yung binibenta natin. May napapansin po ba kayo na may nagko-comment sa mga advertisement mo? Ikaw yung nagbayad kay Facebook, tapos may someone na nagko-comment doon ng mga business din nila. Diba? May mga talagang gawain po ng mga desperadong marketer po yan. Yun talaga nagpo-post, tapos ikaw nagbayad kay Facebook, tapos sila naglalagay ng mga advertisement nila. Lalo na dyan, yung mga scam nila, no? Yung mga scammer. Yung mga spam, ano nila, binibenta po nila. Desperadong marketer po yung mga ganyan. So, posting your ads sa mga comment section ng ibang taong ads is a guaranteed way para ma-block at ma-report ka bilang spammer. So, yung mga ganyan po, nire-report po yan na spammer po kayo. Kapag meron po kayo makitang ganyan sa mga post mo, ang gagawin mo is i-report po natin sila. I-report po natin as spam. And then, i-block po natin sila. Para hindi na nila magawa po yon sa mga postings natin. Be ethical at gumawa ka ng sarili mong traffic. Ayan, ito yung pinaka dapat na kailangan gawin natin. Syempre, no? Maging ethical po tayo. Kailangan tama po yung ginagawa natin. And syempre, mag-create po kayo ng sariling traffic. Huwag nyong, huwag nyong sabayan yung iba na promotions nila. Doon ka rin maglalagay, no? Unethical po yung ganyang gawain. Okay? Be ethical lang po at gumawa po kayo ng sarili mong traffic. Ano pa? Number 6 po natin, fake proof of income, fake results. Ayan. Marami rin po gumagawa nito. May mga ibang companies din gumagawa po nito. But dito, iwasan mo yung mga ganitong mga practices. Okay? Yung mga fake na proof of income, ini-edit po yung mga income nila. Yung mga resulta nila, ini-edit po. Okay? Iwasan po natin yung mga ganito kasi, syempre, alam naman natin yan. No? Using fake results in your ads is unethical, deceptive, poor marketing, at higit sa lahat, pagsisinungaling sa mga tao ay magdadala lang ng malaking problema sa personal life mo.
Okay? Makakarma ka rin sa ginagawa mo. Ayan, kapag mga ganyan yung ginagawa natin, iwasan po natin. And syempre, kapag once nalaman din ng prospect mo na hindi totoo yung mga ginagawa mo, possible na magkakaproblema ka rin yan. Okay? So, kailangan iwasan po natin yung mga ganyang mga fake na proof of income, fake results. Number 7. Ano ba yung number 7? Poor message to market match. Ibig sabihin, yung mga messaging po natin sa mga market natin, hindi tama. No? Mali yung mga message natin sa kanila. Mag-message ka, yung mga post mo, let's say, ganito for example, sabihin natin, gusto mo mag-promote ng business opportunity mo sa mga tao. Pero doon ka naman nag-promote sa mga gusto ng mga pets or yung mga gusto ng pet grooming. Ayan, di ba? Hindi naman maganda yung ganon. Yung mga business opportunity, nagpo-post po tayo doon na hindi naman dapat. Di ba? So, yung tao na yon, nandun sa group na yon is more about pets. Siyempre, hindi naman pwede magbenta po kayo doon. Lalo na magbebenta ka rin ng mga coffee doon or mga ibang products. No? Hindi po dapat yon. So, kailangan may right place po doon. Meron po kayong target market. Kailangan, kung sino po yung market natin, target market natin, kailangan ganun po yung messaging natin. Ibig sabihin, ganun po yung mga words na sinasabi mo. Ano ba yung mga problem? Sabi ko nga kanina, ilista mo dyan, ano ba yung mga problema ng mga prospects mo na gusto mong solusyonan? Kailangan yung messaging mo doon about dun sa problem niya. And syempre, ano ba yung solution mo doon? Paano mo masusolusyonan yung problema na sinulat mo? Kailangan isipin natin, ano ba yung mga problema ng prospect mo? Kailangan yun po yung message natin. Okay? Hindi yung iba-iba yung messaging mo, iba-iba din yung pinupuntahan mo. Wala talagang papansin sa mga post mo kapag ganun. Okay? Kailangan nagmamatch po yung message mo doon sa target market mo. Hindi yung basta lang magpo-post po tayo sa ating profile or sa groups na basta lang na may makapansin. Yung sinasabi ko nga lagi, yung hope and pray method. Baka kadalasan ganun yung ginagawa natin, yung mga hope and pray method na talagang sana may makakita sa mga post mo, sana merong maniwala sa'yo, merong mag-message sa'yo, yung mga ganun. Okay? So, kailangan, ito, napaka-importante po talaga na kailangan yung market match po talaga. Mag-match yung message natin dun sa target market natin. Alright? Number 8 natin. Number 8, your ad copy sucks. Ano ibig sabihin nito? No? Ito po yung poor ad copywriting. Pag sinabi po natin copywriting, yung something na ito po yung mga sinusulat po natin sa mga description natin, sa mga post natin, na something ma-persuade po natin yung mga prospect para i-click po yung mga link, ano man yung sabihin mo, or mag-message po sa inyo, or mag-inquire po sa mga binibenta mo. Okay? Ito po yung tawag dyan is copywriting. Hindi po yung copyright na word, na copywriting na may-ari ng iba. Yung ad copywriting, yun po yun, mga words na nilalagay po natin sa mga post natin and sa mga description natin. So, focus po kayo sa pag-grab ng attention at pagbigay ka ng mas maraming value sa kanila. Huwag ka lang gumawa ng mga ads na para i-click lang ang link mo. Okay? So, kailangan may mga something grabbing attention po tayo nilalagay dyan na something ma-hook po sila sa mga post mo. So, also, maglagay po kayo ng mas maraming value. Ibig sabihin ng value, ano ba yung mga information? Lagi kong sinasabi dyan, ano ba yung mga information na pwede mo maibigay sa mga target market mo, sa mga prospects mo? Ano ba yung mga problems nila? Ano ba yung pwede mo maibigay sa kanila? Ano ba yung mga problems na, or yung mga pains din nila na meron sila? Bakit ba sila hindi makatulog araw-araw? Ano ba yung laging iniisip nila? Ano ba yung mga kailangan nilang gawin para maiwasan nila yung ganito, ganyan? Para maganda po yung copywriting mo, yung mga pagpo-post mo para ma-hook po sila. Number 1 dyan is yung problema ng prospect. Ano ba yung mga pains nila? Ano ba yung mga kailangan na gawin nila? Kasi kadalasan, mali-mali yung nilalagay po natin sa mga post natin. Nag-focus ka lang dun sa mga produkto mo, nag-focus ka lang dun sa offer mo, pero hindi mo na-grab yung attention niya kasi hindi mo nilagay doon yung problema niya and yung mga pains niya. Okay? Yung para mag-grab natin yung attention natin, first thing first is kailangan ilagay mo dyan, ano ba yung problema niya? Ano ba yung mga pains niya? Bakit hindi ba siya makatulog? Diba? Baka may mga utang na siya, 'di ba? Ang dami niya ng utang. Ang dami niya nang babayarin na mga bills niya, 'di ba? Yung mga Judith, kilala si Judith. Judith 'yan, Judith ng kuryente, tubig. Ayan. 'Di ba? Marami iniisip noon. So kailangan 'yun po yung lagi messaging natin. Sabi ko nga, kailangan mag-match po yung mga message to market match. Mag-match po yung words mo dun sa target market. So, number 9. Ano ba yung number 9 natin? Value exchange. Ayan, not in favor of your visitors. Okay? So, ibig sabihin ng value exchange, what do I get for giving you what you want? So, in short, WIIFM. Ano po yan? What's in it for me? Yan. What's in it for me? Ano ba yung mapapala ko o makukuha ko dyan? So, kapag nagpo-post po tayo, isipin natin, ano ba yung mapapala ni prospect?
WIIFM, what's in it for me? Ayan, what's in it for me? What do I get for giving you what you want? So, ano naman ang mapapala kung makukuha ko dyan? Ayan, so kailangan isipin nyo po ito. Lagi nyo isipin kapag nagpo-promote po kayo yung value exchange. Ano ba yung maibibigay mo sa prospects mo na something mapagkukunan nila? Okay? Hindi lang yung basta na ikaw lang, puro ka lang kabi ng kabi. Di ba? Benta ka na ng benta dyan, hindi mo alam na mali na pala yung ginagawa mo. Kailangan may something valuable information. Lagi ko po sinasabi to kasi napaka-importante po ito sa marketing. Bago po mag-trust talaga yung tao sa'yo, kailangan may something na ibibigay ka po sa kanila. Something exchange. So, kailangan yun po yung ginagawa natin. Isulat mo dyan, WIIFM, what's in it for me? Alright? Ano, isipin mo lagi, or ito yung dapat na sagutin mo. Ano yung mapapala ko, makukuha ko dyan kapag binasa ko yung post mo, kapag nag-click ako dyan, ano bang meron dyan? Alright? So, sabihin natin, in-offer mo dyan is about free training. Ano ba meron dyan sa free training mo? Bakit ko papanoorin yan? Bakit ko papasukin dyan? Bakit ko ilalagay yung email ko? Tsaka yung pangalan ko dyan. Baka naman scammer ka. Kailangan, ma-explain nyo po yan. Kailangan ma-prove mo sa kanila. Ano bang meron dyan sa binibigay mo? Okay? So, kailangan ganun po yung nakalagay dyan. Value exchange muna bago mo sila mapentahan. Alright? Number 10. Ano yung number 10 natin? False promises. Ayan, false promises natin. For example, yung mga ganitong promotions, no? For example, gawin natin 10,000 and 1,000 mo sa isang oras in just one click. Ayan, wala naman pong ganon. Kailangan yung mga postings natin, iwasan po natin yung mga false promises. Yung talagang kikita sila kagad. Kapag nag-start ka ngayon, kikita ka na bukas, next year, next week. Yung mga ganon, or next week. Yung mga bilisan. Bawal po yung mga ganyan, lalo na kapag nagpo-post po kayo kay Facebook, sa mga advertisement po natin, napaka-importante na iwasan po natin yung mga promises na to. Kasi, talagang hindi magtatagal yung account mo pag ganun. Okay? Baka magulat ka na in just one click, hindi ka na makapasok sa account mo. Ayan, di ba? Kapag nag-promise ka na sobra-sobra at para naging tunog na tunog hindi nakapanipaniwala, hindi sila magbibigay ng information nila sa'yo, or people will not opt in your capture page. Ibig sabihin, hindi po sila maglalagay ng mga pangalan nila and yung mga email address nila sa loob ng capture page po natin. Kapag nag-promise ka na sobra-sobra, talagang hindi maniniwala po sa inyo, di ba? Too good to be true, yung mga ganun mga promises na yan. So, syempre, si prospect, kapag ganun yung mga promotions mo, hindi po talaga agad-agad maniniwala po sa inyo. Kailangan, reality po yan. Kailangan natin explain sa kanila na hindi ka naman agad-agad kikita dito, but kapag once na naging committed ka, ginawa mo talaga yung action, possible magkakaroon ka ng result. So, lahat po ito kailangan nasa simula pa lang para talagang tuloy-tuloy na yung income mo. Kailangan alam mo, ina-apply mo tong or iniiwasan mo itong 10 common deadly mistakes natin. Alright? So, be honest sa mga promotions mo. Be realistic. Alright, so nagustuhan mo ba itong video na to? Make sure na mag-subscribe ka dito sa YouTube channel ko, and also i-click mo na rin yung bell button para na ma-notify ka sa mga new uploads ko tulad nito, and for more online marketing secrets. Okay, so once again, this is Ken Baisa reminding you, always dream big, go in, and never ever give up. I'll see you on the next video.